Gandang gabi. Hello. Hello, hello. 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 Meron na? Okay, magandang gabi sa bawat isa. Sige tayo tumayo at umawit tayo ng isang awiting lang. Great is the Lord and greatly to be praised. Yung ating tagatugtog ay kabababa lang na eroplano at on the way na papunta dito. Parang ang lalim ng tunog mo. Lakasan mo konti, Stephen. Parang malalim ba? Oo nga, great is the Lord. Yan. Great is the Lord. Ready, sing. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Amen. Pangunahan tayo ni Brother John sa opening prayer. Let's pray. Panginoon, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, aming dalangin, Panginoon, sa oras nito, ang pagtuturo, Panginoon, ay patuloy po, Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan. Dakilang Diyos, kayo din ang tagapagturo, Panginoon. Bigyan niyo ng karunungan, Panginoon. Kayo din ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo po ang patuloy na manguna sa mga malalim na pag-aaral ng mga salita, dakilang Diyos. Ito po, Panginoon, ay mahalaga sa amin sa aming buhay bilang mananampalataya. Ito ay nagbibigay sa amin ng mas matibay na pundasyon ng aming saligan, ng aming pananampalataya, dakilang Diyos. Sa mga pag-aaral na ito, kami ay natututong tumayo, manindigan sa kung ano ang aming pinanampalatayaan, kung ano ang aming sistema, kung ano ang aming tinatayuan, dakilang Diyos. Kayo po patuloy ang magbigay sa amin ng karunungan. Ang karunungan po na nagmumula sa inyo ang siyang manguna at hindi ang mga karunungan na pansariling kaisipan, dakilang Diyos. Maraming po salamat, dakilang Diyos. Lahat ito aming dalangin, may papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. 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 Okay, meron tayong kasama sa live stream. Pwede na maupo. Yung iba hindi ko makita. Ang dito lang nakikita ay si Sarah from Poland, si Sister Yumi. Pero yung iba hindi ko. Ang sabi doon ay merong 4 na viewers. Pero hindi ko alam sino yung dalawa. Okay, so magkaroon tayo ng konting review para tuloy-tuloy yung natin kasi nahinto tayo ng isang Friday. So, una, ating tinignan yung the solitariness of God. Sabi sa Biblia sa Exodus 15:11, "Who is like unto thee, O Lord, among the gods? Who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders?" In the solitariness of God, there was no time. Subalit nagumpisa lang yan ay sabi doon sa Genesis 1:1, in the beginning, God. Okay, nagre-review lang muna tayo pero ang lesson natin ngayon is about the foreknowledge of God. Para lang ma-refresh tayo doon sa iba. Itong solitariness of God, meron siyang ilang mga statement dito na magandang matatak sa isip natin. Sabi dito ay, such a God cannot be found or cannot be found out by searching. He can be known only as He is revealed to the heart
by the Holy Spirit through the Word. Kaya kahit anong gawin natin, hindi natin siya masaliksik. Subalit, siya ay malalaman ng mga kung kanino niya nais magpahayag by the Holy Spirit through the Word. Kaya importante yung salita ng Diyos. Napakahalaga ang salita ng Diyos. It is true that creation demonstrates a creator. And so plainly that men are without excuse. Doon sa Job chapter 26 verse 14, ang sabi doon, Lo, these are parts of his ways, but how little a portion is heard of him. But the thunder of his power, who can understand? The God of Scripture can be known only by those to whom He makes Himself known. Kaya, hindi talaga basta masumpungan ang Diyos. Masusumpungan sa mga tao na ninais ng Diyos, siya ay magpahayag. Siya ay ipaalam niya ang kanyang sarili. The Holy Spirit has to shine in our hearts, hindi intellect shine in our hearts, not the intellect, to give us the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Tignan nyo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Babasahin natin yan, 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Ang sabi niya diyan, basahin natin. 2 Corinthians chapter 4 verse 6, ready, read. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Napaka matinding statement. Ang sabi niya dyan, siya na nag-utos, sabi dyan, who commanded ang alin? Ang liwanag para magningning sa kadiliman. Ay siya ring nagningning, sabi niya dyan, saan daw? Sa ating mga puso. Para tayo, sabi, bigyan ng liwanag yung kaalaman patungkol sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Yesus. Jesus Christ, the God manifest in the flesh. Kaya doon lang natin siya naiintindihan. Sa ibang paraan, sa ibang bagay, kaya alam nyo, may mga, kaya naglalabasan yung mga espiritista, yung mga spiritism, na kung ano-anong sinasabi patungkol sa Diyos. Yun ay sa naisin nila, pero hindi yun sa naisin ng Diyos. Kaya depende sa, sabi niya dyan siya, ang Diyos, siya na nag-utos sa liwanag para magningning sa kadiliman. At magningning naman din yung liwanag na yan sa ating mga puso. Kaya the person of the Holy Spirit is very important to a believer. Kaya nga siya, nung nanahan siya sa atin, hindi na siya umaalis. Nanahan siya sa atin sapagkat siya yung nagbibigay ng illumination, siya yung nagtuturo, siya yung guide natin sa madilim na mundong ito. Kaya kung wala ang liwanag na yan na nagniningning sa ating mga puso sa pamagitan ng banal na espiritu, ay hindi natin maunawaan anumang mga bagay patungkol sa ating Diyos. So, kaya ang Panginoon, ang Diyos, in His solitariness, God is solitary in His excellency. At pasalamat tayo, ito'y
yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang kaluwalhatian, ay ninais niya itong mag-manifest para makita natin. So, ibig sabihin, dahil pa rin sa ating Diyos. At pumunta tayo dun sa second lesson natin about the decrees of God. Decree. Yan yung, the decree of God is His purpose. Yung layunin niya or determination niya with respect to future things. Papunta sa hinaharap. Yung word na decree, maraming mga talata na makikita natin yan sa Psalms chapter 2 verse 7, sa Ephesians chapter 3 verse 11, na kayo ay merong lesson yan, nire-review ko lang sa inyo. Kaya yung mga lessons na natatanggap nyo, iipunin nyo yan, i-compile nyo yan. Nung ano pa ito nung March 13 pa ito nire-review ko lang sa inyo yung mga lessons. Ito itinuro to nung March 13. So, the word decree, sa Ephesians 3:11, that is His eternal purpose. Doon naman sa Acts 2:23, determinate counsel and foreknowledge. Tinitiglan ko lang yung mga highlight dyan sa lesson na yan about the decrees of God. When we say decrees of God or some properties ng divine decrees ng Diyos. Una, they are eternal. Pangalawa, the decrees of God are wise. Wisdom is shown in the selection of the best possible ends and the fittest means to accomplish them. And then, another thing about the decrees of God, they are free. Sabi nga sa Isaiah 40:13-14, who hath directed the Spirit of the Lord, or being his counselor hath taught him, with whom took he counsel, and who instructed him, and taught him in the path of judgment, and taught him knowledge, and showed to him the way of understanding. Meron ba? Wala. Wala naman. Meron bang, kaya nga siya yung Diyos meron bang magtuturo sa Diyos? Kaya lang minsan ang tao, yung kaisipan ng tao, minsan ang Diyos ay inilalagay niya ang Diyos sa sarili niyang isip. Inilalagay niya ang Diyos sa isang parang ikinakahon niya. Hindi natin pwede ikahon ang Diyos. Amen? So, God was alone when He made His decrees. Ito yung turo ng mga saksi. Ang turo nila, ang mga anghel daw ay katulong ng Diyos nung ang Diyos ay naglalang. Hindi, walang ganong turo sa Biblia. Sabi nga dito, itong talatan nito na nagsasabi na, sino ba nag-utos sa Espiritu ng Diyos? Sino ba nag-direct sa Kanya? O naging counselor niya sa Kanyang pagtuturo? God was alone when He made His decrees. Amen? Wala siyang kinonsulta o walang nagkonsulta sa Kanya. Kasi kung meron, hindi na siya Diyos. Sana lalo natin maintindihan yan para lalo natin mabigyan ng mataas na paggalang ang Diyos. Ang tao malikot ang isip, inilalagay niya ang Diyos sa kanyang isip. Samantalang hindi natin pwedeng ilagay ang Diyos sa ating isip. Amen? So, how thankful we should be that everything is determined by infinite wisdom and goodness. So what praise and gratitude are due unto God for His divine decrees. Sabi dun sa Romans 8:28, we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. And then, noong March 20,
ay ating tinalakay about the knowledge of God. God is omniscient. He knows everything. Every possible, everything actual, all events, all creatures of the past, the present, and the future. Lahat yan ay alam ng Diyos. Alam nyo na ang mga tao, bagay sinabi yan sa Romans chapter 1. Tignan nyo, sa Romans chapter 1, kung paano ang tao ay naging humanistic. Ang tao ay namili. Ang sabi diyan sa Romans, sa verse 18, ang sabi niya diyan, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness." Kung alin yung totoo, yun naman ang minamali ng tao. Kaya ang tao yung nagdi-describe alin ang totoo. Samantalang ang Biblia nagtuturo sa atin sino yung totoo. Amen? Walang iba kundi ang Diyos. Sabi niya rito, sa 19, because that which may be known of God is manifest in them. For God had shewed it unto them. Merong mga bagay ipinakita na ang Diyos. Showed unto them. For the invisible, sabi diyan, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Malinaw na nakikita, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that when they knew God, they glorified Him not as God. Neither were thankful, hindi naging mapagpasalamat. Sabi niya dyan, became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Yan. Sa pagiging ang tao'y makasalanan, nag-iisip ng kung anong mga iniisip, sabi niya dyan, became vain in their imagination. Kaya naglabasan niyang iba-ibang klaseng turo patungkol sa Diyos. Buti na lang merong Biblia, amen, na ang sabi naman ng Biblia, binigyan din tayo ng babala. Sabi niya dun sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, kung mapunta kayo dun sa Deuteronomy 29:29, ang sabi niya roon, "The secret things belong unto the Lord our God." So, kailangan nating tanggapin, merong mga secret things. At yung mga secret things yun, ang sabi diyan, that those things belong, kanino raw? Belong unto the Lord our God. Merong mga tao, yan ang pinipilit saliksikin. Yung mga bagay na yan, ang mga secret things na kahit anong gawin nila, hindi nila yan masusumpungan. Pero meron silang nasumpungan, inilalaro nila sa kanilang kaisipan, at yun ang sinasabi nilang na-discover nila, samantalang hindi yun galing sa Diyos. Sapagkat yung mga sikretong mga bagay, yan ay sa Diyos. Pero anong sabi niya? But those things which are revealed, yung mga naipahayag na saan yun? Dito, sa Biblia, ito yung para sa atin. Sabi niya dyan, belong unto us. Alin daw yung para sa atin? Yung mga nireveal dito sa salita ng Diyos.
Kaya kung hindi ni-reveal dito, hindi sa atin yan. Pero yung mga ini-reveal, sabi niya dyan, things which are revealed belong unto us, hindi lang sa atin, and to our children forever. Na para ano raw? That we may do. Gawin natin all the words of this law, yung ayon sa mga nakasulat dito. Malinaw ba yan sa atin? Amen? Kaya pag merong mga naglalaro sa isip natin, ay bigyan natin ito lagi ng malaking konsiderasyon. Kung yan ay hindi inihayag sa Bible, hindi na natin kailangan saliksikin yan kasi those things belong unto the Lord our God. Pero kung merong mga naglalaro sa isip natin, merong mga talata tayong nababasa, yun ang ating tignan mabuti. Kasi nandoon yung ipinahahayag ng ating Diyos. Amen? So, walang bagay na hindi alam ng Diyos. Nabanggit nga dito yung tumawa si Sarah. May nakakita ba nun? Wala. Pero sinabi kay Abraham nung kausap niya mga anghel, sabi sa kanya, sabi dito, narinig ni Jehovah. Tumatawa yung asawa mong si Sarah. Bakit pa naman ba siya hindi tatawa sa kanyang edad? Sige nga, sabi mo na, sino isipin mong may edad ngayon? Si Lola Lola na ito eh. Sinong maisip mong Lola ngayon na ibigay nating halimbawa? O, Lola Imelda. Si Lola Imelda. Hindi si Lola Imelda marami siyang anak. Ilan ba anak niya? 3, no? Si Aimee, si Bongbong, tsaka si Irene. Pero meron kayong naisip na lola. At pagkatapos, yung lola na yon, may asawa pa, lolo. At sinabihan yung lolo ng anghel. Sinabihan siya na, Lolo, yung asawa mo, manganganak. Tapos nandun sa kwarto, si Sarah, yung lola, tawa ng tawa. Pero nyo yan. Pero ang sabi dito, Sarah might laugh derisively in the seclusion of her tent, yet Jehovah heard it. Si Achan na merong ninakaw, itinago doon sa kanyang tent. May nakakaalam? Wala. Pero naihayag yon, ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sabi doon, God brought it to light. Malaman nila ang Diyos ang naging dahilan, kaya nila nalaman. Maging si David, naalala nyo, may mga bagay siyang itinago, pero akala niya may itatago niya, pero may isang propeta na ang pangalan ay si Nathan ang sabi sa kanya, Thou art the man. Ikaw yun. Diba? Naging cause, diba? Na si Bathsheba, tapos para maitago niya, pinatawag niya mula sa init ng labanan, yung asawa ni Bathsheba. Sino yun? Si Uriah. Para lang lasingin si Uriah. At sige, punta ka sa bahay mo at matagal mo lang din nakikita yung asawa mo. Pero ang dahilan ni Uriah, sabi niya, bakit ako tawag dito? Uuwi sa amin samantalang ang mga kasamahan kong mga sundalo ay nandun sa init ng labanan. Kaya, anong ginawa ni David? Gumawa ng sulat, ibinigay kay sino yung kapitan nila? Si Joab, si General Joab. Pero dala-dala yun ni Uriah at pinabasa niya kay Joab. At ang sabi doon sa sulat ay ilagay si Uriah doon sa pinakaunang
hanay ng labanan. At doon sa unang hanay na yon, nandun yung mga nangamamatay na mga matatapang na mga sundalo kagaya ni Uriah. So sa isip ni David, naitago niya na yung kasalanan niya. Kaya tayo ganyan, baka meron tayong mga naitatago, akala natin naitago na, ipapahayag yan, ilalantad yan ng Diyos. So, merong isang propeta, sinabihan siya, thou art the man. So, the wicked do as naturally hate this divine perfection. Ito yung ayaw na ayaw ng mga tao, lalo na yung mga masasamang tao, na malaman yung kanilang ginagawa. Hindi natin pwedeng itago sa Diyos. They wish there might be no witness. Iniisip nitong mga masasamang ito na walang makakakita, walang makakasaksi doon sa kanilang mga ginagawang kasalanan. Tayo, meron tayong ginagawang ganyan. Akala natin walang nakakakita, meron. Nandoon sa taas ang Diyos. So, sabi niya dyan, they are naturally compelled to acknowledge it. They wish there might be no witness or of their sins, no searcher of their hearts, walang sasaliksik sa kanilang mga puso, no judge of their deeds, walang hahatol sa kanilang ginagawa. They seek to banish such a God from their thoughts. Ayun. So, ang ginagawa nila, inaalis nila sa kanilang isip. Pero nakakalungkot at akala nila, naaalis nila sa kanilang isip. So, eventually, sila yung nahihirapan. Sino man yung taong may ganyang kaisipan. Lalo lang siyang nahihirapan. Ito yung encouragement sa atin sa prayer. There is no cause to fear that the petitions of the righteous will not be heard, or that their tears will escape the notice of God, since He knows the thoughts and intents of the heart. So, there is no danger of the individual saint being overlooked amidst the multitude of supplicants who hourly present their petitions for an infinite mind. Ibig sabihin, hindi tayo dapat mag-worry na hindi maririnig ng Diyos yung ating mga panalangin. Huwag nating isipin na ang dami-dami nating humihingi sa Diyos, baka ako ay malagpasan. Isip lang natin yon. Pero sa Diyos, kahit isa sa atin walang lumalagpas. Lahat tayo ay naririnig ng Diyos. Amen? So, sabi pa niya dito sa last part, the whole of my life stood open to His view from the beginning. He foresaw my every fall, my every sin, my every backsliding, yet He fixed His heart upon me. Oh, how the realization of this should bow me in wonder and worship before Him. Kaya, hayag ang buhay natin sa pasimula pa. Wala tayong pwedeng itago. Kita niya yung bawat bagsak natin. Kita niya bawat kasalanan natin. Kita niya tayo'y nagbabackslide. Pero ang sabi dito, ang ginagawa ng Diyos, He fixed His heart upon each and every one of us. Nakandun ang paningin ng Diyos sa bawat anak niya. Amen? Kaya, no worries sa atin. Itong nangyayari sa atin, no worries. Bakit? Alam ba ng Diyos yung nangyayari ngayon sa atin? Alam ng Diyos yun. Hindi naiwawaglit yun. Hindi naisasantabi yun. Bagkus, alam ng Diyos. Pero nakakatuwa din sapagkat sa pamagitan ng mga bagay na yan, ay lalo tayong natuturuan na lalong magtapat sa ating Diyos. Amen? Lalong magtapat sa ating Diyos.
So, dito na tayo. Last March 27, we talk about the foreknowledge of God. Yung sumunod na Friday na ito ay wala tayong doctrine class dahil sumama ang mga young people. Sinamahan natin sila doon sa one day na youth camp na sumali tayo doon sa isang church. At tayo ay isa sa naging tagapagsalita doon. At pagkatapos sa gabi, nagkaroon ng mga young people, pumunta tayo doon sa isang lugar sa Tagaytay. At ano bang tawag doon sa lugar na yon? Sa Picnic Grove. At nag-enjoy yung mga young people doon. I hope, panalangin ko nga kung kayo nag-i-enjoy sa mga ganong mga fellowship, na masaya kayo, dapat lalo kayong mag-enjoy pag tayo ay nagso-soul winning. Amen? Ang pag nagso-soul winning, hindi dapat yan burden. Dapat tayo masaya sapagkat maisishare natin doon sa mga tao yung nasumpungan natin. Amen? Amen? Kaya pag nagtatawag si Brother John ng street preaching, dapat masigla ang mga young people o mga adults na sumama. Hindi ko alam kailan yung huli. Kailan ba yung huling ginawa niyong street preaching? Kailan yung huli? Dapat magpaano ka ngayon, Brother John, mag-schedule ng, kasi bakasyon na ngayon Marami, may samang mga young people. Sila na ang mag-schedule. Oo. Aabangan ko na lang kasi sa GC, kung may araw na wala may kasama. Siguro pwede mong ilista yung mga prospective place. Mga lugar na pagdadausan. Ilagay mo, tapos ibigay mo kay Ruth para lagyan nila ng mga tao, ng mga young people doon. Kasi lalo na sayang yung panahon ngayon, lalo na bakasyon. Mga nasa kung saan lang mga nagpupuntahan yung mga young people na nakabakasyon. Okay. Dito na tayo sa foreknowledge of God. Nahinto tayo. Saan ba tayo nahinto dito? Okay. Dito sa foreknowledge, may mga tinatawag na controversies that had been engendered by this subject in the past. Kaya, but what truth of Holy Scripture is there which has not been the occasion of theological and ecclesiastical battles? Yung mga pinagtatalunan about the deity of Christ, yung virgin birth, yung atoning death, yung kailan lang na sinelebrate ng bansang Pilipinas, ng mga Pilipino. At alam nyo, napansin ko nung bata-bata pa ako, ay kokonti ang ibig sabihin yung hindi na nagpa-practice ng nangingiling, di ba? Dati-rati talagang sarado ang mga tindahan kapag Huwebes Santo tsaka Biyernes Santo. At yung iba nga, linggo na lang sila nagbubukas. Pero ngayon ay wala nang araw na nangingiling ang mga Pilipino. Mas maraming ang pumupunta sa beach, maraming mga nag-outing, pero sa mga mananampalataya, noon pa man, ginagamit natin yan para makapagdaos ng family camp o kaya youth camp. Yung mga ibang mga nasa dati nating reliyon, gumagaya na rin sila. Kaya mas marami ngayon. Biro mo, nung nandun tayo sa Tagaytay, ang traffic, ang daming tao.
doon sa picnic grove. Hindi naman lahat yung Kristiyano. Marami doon ay yung sa nakagisna nating reliyon. Pero bakit naiiba na yung kanilang trend? Hindi na nakikita yung halaga talaga noon. Pero mas lalo dapat talaga makita nila yung tunay na dahilan ng kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pero ito yung mga pinagtatalunan ito. Pero sabi niya dyan sa bandang, why then should we avoid the vexing question of God's foreknowledge? Because some will charge us with fomenting strife. So let others contend if they will. Our duty is to bear witness. Ang ating duty ay maging tayo ang patotoo. Bear witness according to the light given to us by the Word of God. Amen? Kaya hindi tayo lalabas dapat sa Scripture. So, there are two things concerning the foreknowledge of God about which many are in ignorance. The meaning of the term and its scriptural scope. So, yung kanyang meaning. Because this ignorance is so widespread, it is easy for preachers and teachers to palm off perversions of this subject. At yan even in the realm of Christendom ay maraming iba-ibang isip ng mga mananampalataya patungkol sa aral na ito. Kaya there is only one safeguard against error. Ano yon? That is to be established in the faith. Kaya nga dapat tayo'y matibay o tumitibay sa ating pananampalataya. Amen? Anong sabi ng Romans 10:17? Faith cometh. Anong sabi dyan? Romans 10:17. So then, faith, ano raw? Cometh by hearing. And hearing by the Word of God. Kaya alam nyo, ang mundong ito na ang may akda ay ang dyablo, ginagawa niya ang lahat ng paraan para mag-ingay. Bakit? Kapag maingay, hindi maririnig ang salita ng Diyos. So ano yung mga ingay na ginagawa ng sanlibutan? Siyempre, unang-una, very obvious, yung malaking ingay ng mga makamundong tugtog. At ang mga kabataan lalo ay naiingganyo sa mga tugtog na yan. At kapag ikaw ay naingganyo dyan, ay paano mo maririnig ang salita ng Diyos? Yun ang naririnig mo. Sa social media, mga nagti-TikTok, mga naglalaro ng ML, doon sila nakafocus. Pag doon sila nakafocus, paano sila magpo-focus sa salita ng Diyos? Samantalang sabi ng talata faith cometh by. So dito sa hearing, diyan tayo tinitira ng kaaway. Iba-iba ang mga naririnig natin, boses ng kaaway, boses ng ingay ng sanlibutan, boses ng maling aral, maling turo, boses ng mga iba-ibang mga nangyayari sa mundong ito para lang wag nating marinig ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng talata, faith cometh by hearing, specific. Ano raw yung pakikinggan? Sabi, hearing by the Word of God. Pag lumabas ka na dyan, puro hearing ka, hindi na hearing the Word of God, nako, malaking problema yan. Aatakihin ang iyong pananampalataya at dadating yung time na you will
be shaken of your faith. And once you are shaken of your faith, diyan napapasok yung mga naalala ko yung ating mga dating mga kasama dito eh. Alam nyo saan nag-umpisa yan? Bakit nagkaganon sila? Dahil meron silang ibang mga pinapakinggan o kaya naman meron na silang dating napakinggan at hindi na alis sa isip nila at nakapakinig sila dito ng aral ay kinu-question nila. So ano nangyari? They were shaken and they thought, until today, they thought that they are right. Ito ang tama, ito ang salita ng Diyos. Amen? Kaya yun ang lalong nakakalungkot sa kanila. Iniisip nila, akala nila sila'y tama. Kaya there is only one safeguard against error. Ano yun? That is to be established in the faith. Kaya yung sinasabi ko sa inyo lagi na Bible reading, ang laking tulong yan sa atin. Amen? Amen? Yung iba sa inyo, hindi ko pa nakikita yung inyong mga Bible reading journey dyan. Wala pa kayong mga marka. Kung meron na kayong mga nabasa, huwag nyo namang ikahiya. I-broadcast nyo sa church na meron na kayong mga nabasang mga books. Ako dyan, natapos ko na yung New Testament, natapos ko na yung mga minor prophets, nabasa ko yung Ruth, yung Estra, Nehemiah, at sunod-sunod na yon. Tsaka ako pinupuntahan yung mga mahabang mga books. Isa sa mahabang books, siyempre yung Genesis. Ano sumunod doon? Yung Isaiah. Na ngayon, if you are faithful attending the prayer meeting, binabasa natin ngayon yung book of Isaiah. Yung nakaraan, binasa natin sa ating prayer meeting yung Book of Psalms. Kaya ako nakalagay doon, tapos ko yung Book of Psalms. So, sabi niya, for that there has to be prayerful, diligent study, and a receiving with meekness the engrafted word of God. Laging nakaduktong ang salita ng Diyos. Hindi natin ito maiintindihan kung walang salita ng Diyos. So only then are we fortified against the attacks of those who assail us. Tsaka pa lang tayo maaayos at hindi tayo masasaling ng mga maling turo. Kaya wag natin hayaan na mag-dwell tayo sa ganung bagay na magiging prone tayo na maatake ng kaaway at i-shake yung ating pananampalataya. There are those who misuse this very truth to discredit and deny the absolute sovereignty of God in the salvation of sinners. Kagaya ng mga higher critics, repudiate the divine inspiration of the scriptures. Pati yung inspirasyon. When you say inspiration, God breath. Hiningahan ng Diyos. Yung mga evolutionists, the work of God in creation, some pseudo-Bible teachers pervert His foreknowledge. Pseudo yung mga tila bagang mga Bible teachers. Pero hindi naman kanilang pinipervert yung foreknowledge. To set aside His unconditional election unto eternal life.
When the blessed subject of divine foreordination is expounded, when God's eternal choice of certain ones to be conformed to the image of His Son is set forth, the enemy sends along someone to argue. Kaya laging may sumasabay, laging sinasabayan ng kaaway yung tamang turo ng Biblia. Anong sinasabay ng kaaway? Yung argue that election is based upon the foreknowledge of God. Ito, kailangan makita natin itong mabuti. This foreknowledge is interpreted to mean, ito yung kanilang pagkaunawa ng foreknowledge. They interpreted to mean that God foresaw certain ones who would be more pliable than others, and they would respond more readily to the strivings of the Spirit. Ibig sabihin, nakita na ng Diyos foresaw yung mga sino man na sabi pliable marahil o maaaring makasama na magre-respond. Saan? Doon sa striving of the Spirit. So yan ang unang pagkaalam about the foreknowledge. Kita raw ng Diyos. So, because God knew, dahil alam ng Diyos, they would believe, alam ng Diyos na sila'y maniniwala, they predestinated them unto salvation. He predestinated them unto salvation. But such logic, ito ang kailangan maintindihan natin kasi ito yung dating pagkaisip natin eh. But such logic is radically wrong. Bakit mali? May kopya ka ba ano? Ba't wala kang kopya? Diyan may kopya doon, no? Hindi ka kumukuha ng kopya kaya pala diyan ka lang nakatingin. Diyan may kopya diyan. Yan. Kaya pala doon nag-ano ka lang dyan, wala kang sinusulat kasi wala ka palang kopya. So, nandito na tayo sa page 2. He predestinated them unto salvation. So, but such logic is radically wrong. Bakit mali? It repudiates the truth of total depravity, for it argues that there is something good in some men. Parang sinasabi natin, meron namang mabuti sa tao. So it takes away the independency of God, for it makes His decrees rest upon what He discovers in the creature. Parang yung utos ng Diyos ay nakasalalay sa ano yung makikita niya sa mga nilalang niya. So pag gano'n ang kaisipan, na nawala na yung sovereignty ng Diyos. Di ba? Kung ipinapakita yung utos niya ay nakasalalay doon sa ano yung madidiscover niya doon sa kanyang nilalang. So, it completely turns things upside down. For in saying God foresaw certain sinners who would believe in Christ, kung ganito nga, na sasabihin natin na nakita na ng Diyos dati, yung mga makasalanan na mananampalataya sa Panginoon, and because of this, He predestinated them unto salvation. Dahil ganitong nakita nga niya, ay He predestined yung mga tao na maligtas. Is the very reverse of the truth. Kabaliktaran ng katotohanan. So ano yung katotohanan? Scripture affirms that God, kaya ito mahalaga to in His sovereignty, singled out certain ones to be recipients of His distinguishing favors. Therefore, He determined to bestow upon them the gift of faith. False theology
the gift of faith. Andyan na. Nasaan ka na ba? Sa sovereignty. Ayan. Singled out certain ones to be recipients. Ano ba yung recipients? Yung parang kagaya ng merong ayuda. May mga recipient yung ayuda. Sila yung makakatanggap. Sila yung tatanggap. Sila yung mga recipient. Therefore, he determined to bestow upon them the gift of faith. So, false theology makes God's foreknowledge of our believing. Ito, kailangan malalim ito na paulit-ulitin nating basahin. Yung false theology makes God's foreknowledge of our believing the cause. Ano yung cause? Dahilan. Yung ating pananampalataya o paniniwala ay maging dahilan, the cause of His election to salvation. However, God's election is the cause and our believing in Christ is the effect. Baligtad na, balentong pa. Yung pagkaalam natin ay iba. Samantalang sinasabi niya rito, yung God's election, siya yung dahilan. At yung ating paniniwala kay Kristo, ang, resulta o yung effect. Naging effect. Pero ang dahilan is the election of God. Itong paragraph na ito, ay uulitin natin sa susunod na ating namnamin nyo muna ito pag uwi nyo sa bahay, tapos babalik tayo next Friday para i-expound natin to ng gusto. Kasi nandito yung pinaka-meat niya kung bakit nagkakaiba yung isip ng mga tao, lalo na mga mananampalataya, about the foreknowledge of God, about the election of God, about the predestination unto salvation. So, nandiyan magkakasama yan. So, puntahan lang natin muna ito sandali, tapos magko-close na tayo, tapos sa next Friday, namnamin nyo muna ito mabuti. Yan yung merong yellow na yan. So, pero before we proceed further, para meron din rin kayo maunawaan sa foreknowledge, before we proceed further with this much misunderstood theme, kaya nga misunderstood theme ito let us define our terms. What is meant by foreknowledge? Ano ibig sabihin ng foreknowledge? To know beforehand. Yun lang yun. To know beforehand is the ready reply of many. Yun ang pagkaunawa ng marami. To know beforehand. But we must not jump to conclusions, nor must we turn to Webster's Dictionary as the final court of appeal. Kasi doon tayo kukuha ng meaning doon sa Webster Dictionary. For it is not a matter of the etymology of the term employed. Ito ang dapat natin makita rito. What we need is to find out how the word is used in Scripture. How the word is used in Scripture. Sa pag-aaral sa tinatawag na hermeneutics, yun yung pag-aaral sa Bible, sa salita ng Diyos, yung mga interpretation o meaning. Sa hermeneutics, yung mahalaga, kailan siya unang binanggit. Sapagkat nandun yung ibig sabihin ng salita na yon. Kagaya ng saan unang binanggit yung
Ano yung mga dyan about the grace of God? Yung grace. The word grace, saan unang binanggit? First mention in the Bible. Kaya merong pag-aaral about the first mention. Kung siya sa unang minention. Saan yung unang-unang... Ayan. But Noah found grace. Yan. So asawa pala ni Noah si Grace. Found grace in the eyes of the Lord. Diyan yung unang-unang salitang grace. Kaya nandiyan yung first mention niya, ibig sabihin may meaning yan diyan. Yung salitang foreknowledge, saan siya unang-unang binanggit yung foreknowledge? Kaya dito nagkakalito-lito yung pag-aaral sa Bible. Saan binanggit una? Acts 2:23. Ang sabi, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Pinag-usapan dyan yung kamatayan ng Panginoon. Pero sabi niya, by the determinate counsel and foreknowledge of God. So dyan nabanggit yung unang foreknowledge. Kaya yan yung ating unang, mandito yan, pag-aralan natin sa susunod na Friday. Okay, doon sa ating mga nakita, meron ba kayong question? O baka i-reserve nyo yan sa susunod na Friday sapagkat doon natin bibigyan ng mas malinaw at maliwanag at malalim na pag-uusap patungkol sa foreknowledge of God. Lalo na yung sinasabi niya, God's election is the cause and our believing in Christ the effect. Ang pag-unawa ngayon ng maraming tao, maraming mananampalataya, yung kabaliktaran na yan. Kaya yan ang ating titignan sa susunod na Friday. Okay, sige po. So, reserve your question sa next Friday. At meron pang madagdag na question dyan sa inyo. Isulat nyo. Kung meron kayong ano dyan, space dyan, isulat nyo na dito sa likod yung question nyo. May question kayo para next Friday ay yun ang una natin gawin. Sagutin yung mga question nyo. Mula doon sa mga yang naka-highlight na yan. Okay? Sige, tayo ay mananalangin. Bago tayo manalangin, mga kasama natin sa ating live stream. Una si Sarah, si Yumi, si Pastor Joey, Sauko, sama natin, Sister Julie Pearl, si Brother Osani Arico, watching from Japan. Sige, tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. O Lord God, nais po namin lalong maunawaan ito about the foreknowledge po. Yung foreknowledge nyo po sapagkat sa panahon namin ngayon ay nagiging controversial ito. At ang naisin namin, O Diyos, kami ay maging Bible believers, Panginoon, at hindi kami magdadala ng pangalan ng ninuman sa mundong ito. Kung hindi, kung kami man ay tawagin, kami ay mga biblicist or Bible believers at hindi kung nakaangkla kami sa kung sino mang mga theologians, Panginoon. Lord, we pray na lalo niyong iliwanag sa amin ito sapagkat hindi namin ito mauunawaan maliban na kayo magbigay ng liwanag sa amin. Gaya ng sabi niyo sa inyong salita, kayo yung nagbibigay ng liwanag po, Panginoon. Lalo na sa mga aral na napakahirap o mahirap intindihin. O Diyos, ingatan niyo rin mga anak niyo sa kanilang pag-uwi at yung mga nakasama namin sa live stream ay muli makasama namin sa susunod na Friday. Ingatan niyo rin sila, Rachel, sa kanilang pag-uwi. Ito, O Diyos, maging pagsundo rin kay Hannah mamaya mula sa Gentrymed. Sa pangalan po ng aming Panginoon
at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sige, tayo tumayo. Thank you, Lord. Ready, sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Amen. Magandang gabi sa bawat isa. Kayong mga nasa live stream, maraming salamat. Magandang gabi rin sa inyo at see you tomorrow sa ating prayer meeting at 4 p.m. This is Pastor Vic Tolentino signing off. The Lord giveth, He taketh away. Blessed be the name of the Lord. I served Him before and I'll serve Him today.